What's up mga kabransis? Ito po si Tanabas na naman. Once again, maghatid na naman tayo ng mga mensahe patungkol po sa atin pong mga buhay din na kung saan kailangan talaga ang mga paalala patungkol po sa salita ng Diyos. Mga kalahi, napakahalaga ito pong mensahe na atin pong ihatid sa inyo, atin pong talakayin at pag-usapan. Patungkol po ito mga kalahi sa yung pag-submit sa atin pong bawat isa into governing authorities. Kailangan po natin hindi po natin ito malilimutan. Dito po yung mga paalala, lalo na sa mga may Kristo sa buhay. Tayo po ay sumampalataya kay Kristo. Mayroon po talagang mga lesson ang Biblia nang magbigay sa atin para po tayo ay maglakbay sa mundong ito na matuwid, para matuwid din ang atin ding lalakbayin. Dito po sa salita ng Diyos, sa sulat po ni Apostol Paul, ang sabi po niya dito sa Romans chapter 13 verse 1 up to 2, sabi po dito, everyone must submit to governing authorities as God establishes all authorities. And verse 2, anyone who rebels against these authorities is opposing what God has instituted and brings judgment upon themselves. Kung atin pong Tagalogin mga ka-brother and sisters, ang sabi po ni Apostol Pablo para po sa lahat ng mga Kristiyano po ito, hindi po ito pinupuntarihan ni Apostol Pablo para sa mga Gentiles, para sa mga unbelievers, kundi sa mga Kristiyano po ito, sa mga tao pong sumampalataya kay Kristo. At kung tayo po sumampalataya, kahit ano po tayong religion, kung sumampalataya po tayo kay Kristo Jesus, ay ito po ang isang paalala, ang isang kumbaga aral ng atin pong mahal na Apostol Paul or Apostol Pablo. Sabi po dito, bawat isa kailangan pong mag-submit, O ibig sabihin, kailangan pong sumunod, submit to governing authorities. Saan po tayo mag-submit? Doon po sa gobyerno, kapangyarihan sa gobyerno, kung saan ang Diyos po ang nag-establish all authorities. Tandaan po natin, lahat ng mga kapangyarihan or authorities or gobyerno ay ito po established ng Diyos, Wala pong ibang nag-establish po dito para po may arrangement ang bawat bansa, Ang Diyos po ang naglagay ng tinatawag authorities, nagbigay o naglagay ng mga tao upang magiging leader, mamuno sa bawat bansa, Partikular sa atin pong bansang Pilipinas, At sa verse 2, sinasabi ni Apostol Pablo, anyone who rebels, o kung sino daw ang magrebelde, meaning lumalaban, kung sino po ang magrebelde laban against these authorities, laban sa gobyerno, laban sa kapangyarihan ng gobyerno, is opposing what God has instituted. Meaning, ibig sabihin, nag-resist ka, Ibig sabihin, lumalaban ka, kung ano yung tinatayo ng Diyos na gobyerno sa bawat bansa. At tandaan natin, ang sabi ni Apostol Pablo, brings judgment upon themselves. Ito po'y magdala sa bawat isang lumalaban o nagrebelde sa gobyerno, nagdala ito ng kaparusahan o hukom sa ibabaw sa mga sarili nila. Baka tandaan natin mga brother and sisters, kailangan po talaga ang pag-submit sa gobyerno dahil walang gobyerno na hindi po talaga ang Diyos ang nagtatag. Tandaan natin, lalo na sa mga taong umaamin na mayroon daw siyang Christ, mayroong Kristo, ibig sabihin Kristiyano siya. Huwag kayong magrebelde sa gobyerno dahil ito, pag magrebelde ka sa gobyerno, nagrebelde ka sa Diyos. Anyone who rebels against the authorities is opposing what God has instituted and brings judgment upon themselves. Yun ang sabi ni Apostol Pablo, mga brother and sisters. At sana maunawaan sa lahat ng mga sumampalataya kay Kristo na makapanood sa bidyong ito, Tanabas Channel, pag mapanood mo niyo ito, tandaan ninyo, ito po ang tanda na para sa bawat isa sumampalataya sa Panginoong Hesus. Huwag ninyong ibaliwala, isang tabi, kundi tandaan natin, importante po ito na may po tayo sa gobyerno.
gumagalang po tayo sa gobyerno. Dito na lang po tayo mga brothers and sisters, and to God all be the glory. Dakilain ng Diyos, purihin ng Diyos, lulatiin ng Diyos. Praise the Lord. God bless.